Ako nagtatanong, another question from this side of the audience, ma'am. Lalayan na lang po, thank you. Magandang hapon po sa Alianza Kaisa at NUP. Yung question ko po is, without using the November budget cut strike, how do you plan to engage some parts of the student body who are indifferent to these kinds of activism? Again, without using the November budget cut strike, how do you plan to engage the indifferent majority of the student body who don't believe in this kind of activism? Sorry, this illusion freshie. So, in 2 minutes to answer the question, I am Ace Nitsa, USC Counselor. So, siguro in Alianza, we believe different forms of activism. Naniniwala tayo na kung hindi natin sasama yung multi-sectoral rally, which is really recognized, meron tayong education forum, at of course, sa GPOA ng Alianza, nandiyan yung budget watch. Siguro simulan ko bilang member ng UP Banuar, and of course, yung Isambaleños. Siguro panahon na, para kami naman yung mag-forward sa aming mga governor, or sa aming mga congressman, na concern namin regarding budget. So, yun siguro yung different avenues na ma-involve yung mga estudyante. Hindi lang siguro multi-sectoral rally, patuloy pa rin yung paglalabi natin, patuloy pa rin yung pagbuo ng educational discussion and online campaign. Maraming ways ng aktivismo, huwag natin malilin ito dahil dito nagsisimula ng rally. Good afternoon, everyone. I'm Erica Vasquez from Kaisa. So, with regards na to the yun sa question. Nasaan na siya? Hi. Yeah, the solution freshie. Well, one of the things that we in Kaisa push for right now is the sexual fix campaign. However, not a lot of the students can easily relate to that. So what we want to do to make it more relatable to the students is by proposing an alternative petition. What is an alternative petition? Basically, it's a petition where it's not just for signatures. It's not just that. It could be a Twibbon, it could be a status on Facebook, on Twitter, with regards to what Ace said, yung online campaigns. But basically, what we will do for the sexual fix campaign is we will make a sexual fix my blank. For example, sexual fix the chairs in my classroom. Sexual fix the whiteboard in my classroom. Sexual fix the books in the classrooms in the elementary schools in my province. So that's what we want to do. That's the alternative petition that we will that will let us engage the students more. But of course, we can believe that rallying is still very important. Of course, it is a tried and tested method. However, with the advancement of technology, siyempre kailangan din gamitin yun to reach more people, to reach other, kahit mga tao sa kabilang mundo, sa kabilang lumalap ng mundo, siyempre, through the internet. Space, guys. Ayan. From yung mga tao sa kabilang parte ng mundo, makikita nila yung alternative petition nga natin. And from there, hopefully, we can also inspire them to do the same in their own country or portion of the world. Yes. Hello, good afternoon po sa lahat ng estudyante dito. Yun lang po, explain lang po natin na yung pagiging activist naman po hindi lang yan makikita sa pagrarally. Dahil hindi naman po namin happy ang pagrarally dyan na nakakalat lamang sa lansangan. Pero kung titignan po natin yung simpleng pagsabi po namin na magsuot tayo ng black t-shirt tuwing Friday upang ipakita nga po yung pagkukondena sa tuloy-tuloy na pagtaas po ng ating basic social services. Isa na rin po dyan yung public transportation. Isa na po siya ng activism na pwedeng ipakita ng kahit sino. Pero bakit nga po ba tayo nagrarally? Dahil ito po yung may makuha natin yung public clamor na makikita po talaga ng gobyerno na bawat scholar ng bayan, bawat estudyante sa ating pamantasan, kasama na po yung mga manininda, kasama na po yung mga deans, mga faculty and staff, natutuwa po talaga tayo sa nangyayaring budget cut. At siguro nga po, sabi nga po ni Senator Cayetano na kung hindi po nakita lumabas yung mga estudyante dyan sa University of the Philippines, Diliman,
hindi po yan lumabas, hindi po tayo bibigyan ng kahit konting limos ng ating pamahalaan. Kaya naman po siguro, kung hindi man lang po tayo makalabas sa ating classroom, para po mag-rally, maaari po tayo magsuot ng black t-shirt, maaari po natin pag-aralan ng lipunan, maaari po tayo mag-engage ng ating mga estudyante na sumali po sa mga ganito activism. Salamat po. First, hindi na po tayo tatanggap ng questions. The questions I have here sa paper, yun na lang po ang itatanong natin. And second, the candidates for chairperson will be leaving in 10 minutes as they have an appointment with DZUP. So, yun na po. Chairperson candidates na po aalis, hindi po yung state members nila. Yeah, so let's move on to the questions from my mysterious messenger. To our candidates, please choose a representative na lang for your parties. Ano po ang standing nyo sa pagbili ng Ayala Land sa UPIS property? Yung yellow na. Actually, to put it just into context, no? Well, the UPIS property was actually supposedly bidded by the UP Ayala Land, but the UP administration opened it to a lot of bidders. So, aside from the Ayala Land Corporation, there was SM Properties and Robinsons Corporation and Philinvest who bid to utilize the UPIS property. So, actually, the UPIS property will be relocated to the current where the Nara Residence Hall is currently located. So actually, this is for us as a party, we believe in the productive utilization of idle assets. But more importantly, we should make sure that our idle assets are utilized to the full potential and basically utilized for academic reasons. So what will be the purpose of the Ayala Land? It will be a new commercial complex, which is very questionable. Why? Because of course, meron bang academic purpose sa isang commercial complex? Parang wala naman ata. And aside from that, it is also a question on the transparency that has occurred. Well, although it is best that they open the bidding to a lot of corporations, but it is the transparency as regards the bidding process is not really clear for everyone. So again, as a party, Kaisa believes in the productive utilization of idle assets, but as regards this particular utilization, it is very questionable. Thank you. Next. So, yun nga, tinatanong lang po namin sa Kaisa, nakakasabi lang po sana nila kanina na pro sila sa PPP or Public-Private Partnerships. Ang pagbili po ng so yung paglipat po ng UPIS sa Nara Residence Hall, isa po yun ang pagpapakita na patuloy na commercialization ng education. Halimbawa, hindi naman po natin kine-question kung ililipat sila sa Nara Residence Hall, pero ano po ba yung talagang dahilan kung bakit sila ililipat doon? Papalitan po yung dating UPIS na isang Central Business District. Nakita naman po natin na halimbawa po sa UP Ayala Techno Hub, for 25 years, ilang million lang ang kikitain yan. Anong kailangan ng UP sa isang taon? 18 billion pesos. Ilang Techno Hub ang kailangan mong gawin para punahin yung pangangailangan ng buong university? Kaya po, yung pagpatayo po ng mga commercial, ng ganitong mga establishment sa UP, bad solutions na po yan sa talagang problema. At dapat po, tugunan ng gobyerno, magbibigay talaga ng mas malaking budget para sa edukasyon. Magandang hapon mula sa YASAP si Aids Bakay yung USC Counselor. Siguro bago muna tayo mag-jump into conclusion, siguro mas maganda na i-contextualize natin kung bakit ililipat ng UPIS sa Nara. Ang dalawang reasons sa binigay sa atin, security and facilities. Then security, alam naman natin yung mga nasasagasaan ng mga estudyante ng UPIS, pinamatay na last month. At pangalawang facilities, because we believe, alam naman natin na daryong facilities sa UPIS. Pero ito naman yung rason natin kung bakit natin ililipat ng UPIS. Dapat siguro natin, huwag na lang natin ililipat
lumipat ng UPIS. Why is that so? First, because we can actually link the security, improve the facilities and make better security provisions dito sa UPIS. Tayo sa Alyansa, we call for a democratically consulted and productive use of idle assets. We have to ensure that 4 safeguards have to be secured. First, kailangan majority of profit